Hi friends! Ito na nga ang pinaka-favorite kong bahay na na-house tour or i-house tour. Alam niyo na mga subscribers and followers natin. At samahan niyo na nga akong i-explore itong modern Mediterranean house dito sa may Portofino Subdivision, Las Piñas. My name is Eva and I am your real estate broker friend. Now let's start the mansion tour! Nasa loob tayo ng isang high-end subdivision. Very posh ang community. Siyempre, flood-free, highly secure, 24/7 ng mga roving guards. At nakita nyo ang lawak ng ating street at napakalapad talaga ng frontage ng ating modern Mediterranean house. Kasi itong house na to, ang katapat niya dito, dalawang bahay na ganun kalapad yung frontage. So I think nasa mga 25 meters yung frontage ng ating modern house na 3-story. Tapos meron siyang 4 to 6 car garage. At para kang nasa ibang bansa dahil sa dami ng pine trees dito sa lugar na to. Ito, nakita nyo naman, may pine trees dito. At ang ganda talaga ng location itong property na to kasi walking distance lang sa may clubhouse na may world-class amenities. So bago natin ipakita ang iyong future house, puntahan muna natin yung clubhouse para makita nyo na ang lapit lang talaga niya dito. Siyempre, meron ng swimming pool, may basketball court, may tennis court, may malaking clubhouse na pwedeng pagganapan ng mga events, mga wedding. Tapos habang naglalakad ka, maaamoy mo yung scent ng mga pine trees. Ayun yung ating house. Tapos, clubhouse is just a stone throw away. Ganun lang siya kalapit. Let's go there. Iba talaga ang ganda ng mga first class subdivision. Ang laluwag ng kanilang mga roads. At cute yung facade ng ating clubhouse, Mediterranean. Meron ditong events place na pinagaganapan ng mga wedding, ng mga birthdays. So kung doon ka nakatira, pwede kang mag-celebrate dito ng iyong birthday. Siyempre may courtyard. Ay, meron ka pa ritong teller machine para kung kailangan mo mag-withdraw. And then you have the courtyard here. Favorite part ng mga kids and kids at heart, yung swimming pool. Puntahan natin. Para talagang water park ang iyong kiddie pool. Kaya enjoy dyan ng mga kids. Tapos meron ka ritong adult swimming pool na talagang napakalaki. Meron pang parang jacuzzi type doon. At yung playground. Pwede ka rin mag-picnic sa mga cabanas at maraming playgrounds hanggang doon, no? Tapos basketball court. Meron ding malaking space dito. Pwede rin pagganapan ng mga birthdays. Meron kang pool and gym. Balik na tayo dun sa house. Ito na ang ating house. Meron kang house number 38. Swerte daw yung 8 na number sa bahay. Ang lot area dito ay 441 square meters. Ang floor area, about 600 plus square meters kasi 3-level house. Let's go here. Pagpasok ka natin, meron kang garden dito sa side. Medyo pataas ng konti kaya may mga steps. This is a single detached mansion. Marami tayong mga setbacks. Over 2 meters dito sa yung mga sides of the house at syempre lush garden. Magaganda yung mga plants. And may mga steps uli dito sa ating porch. Tapos ito yung konting staircase. Makikita mo ang iyong fully covered vehicle carport na pwede 4 o 6 na sasakyan. Wala nang gate kasi highly secured ang subdivision na to. Ito ang ating porch. Bago natin ipagpatuloy ang ating mansion tour, syempre request ko rin na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos ng magagandang bahay. At ito yung ating natural stone wall cladding dito sa facade ng iyong house. Tapos meron kang automatic door lock system. And let's go in. Welcome to your beautiful mansion. Malaki ang ating main door. Ito yung pinaka foyer, tapos nice yung kanyang mga ceiling treatment. Pwede kang maglagay dito ng console. Pero ang isa sa magandang part, yung spacious living area. Ang nice din ng ceiling treatment, mga cove ceiling. Tapos syempre dalawang color, white and dark brown. At
Marami ka ring mga windows kaya ang aliwalas ng iyong house. Ayan. May mga screens na rin. So dahil sa ganitong kalaking space, pwede ka talagang mag-setup ng magandang living area mo dito. Tapos mga walls natin, no? Ang gaganda. Meron kang another windows with screen. Tapos CCTV ready na ang buong bahay. Ayun yung CCTV for the living area. Tapos just in case gusto mong maglagay dito ng TV, pwede mo siyang i-convert as a media wall. Tapos ang dami mong mga outlet. So regular yung shape niya. Rectangular yung shape na talagang ang ganda nitong interior design. At syempre pagpasok natin, meron tayong design dito ng wall. Parang nagbibigay siya ng modern look. At since big house to or mansion, talagang nakahiwala yung iyong living area sa iyong oversized dining area. Ito na yon. So, kasya dito kahit mga 10 to 12 seater dining set. May mga lights ka dyan para ma-emphasize kung maglalagay ka rito ng painting, ng malaking mirror. Tapos, meron ka ring window dito. Kita naman yung ating 6-car garage. Meron tayong maayos na mga windows dito. And kaya maaliwala sa yung dining area dahil meron kang covered lanay. Let's go. Ayan, no, ang laki rin ng space na to. Pwede kang maglagay ng mga outdoor living or dining set. Tapos okay lang kahit umuulan dahil nga may cover naman siya. Tapos makikita mo na yung garden mo dito. Fully landscape garden. Ito, may mga plants ka na magaganda. Tapos, accessible din ang yung garden and lanay dito sa yung garage or sa vehicle carport mo dahil meron kang gate dito. Ito, isa ilalim nito, storage area. Tapos, you have your grass and ito, mga puno. Parang hedges na siya. Serve na rin as your fence dito sa iyong house. Pero meron ka na rin dyang mga concrete fence. Tapos, ang gandang ayusan nito na pag gabi, pwede kang maglagay ng mga lights. Tapos, maglalagay ka rito ng table. Para maximum 4 para pwede kayo mag-dinner ng family mo. Cute house siya. Pero underneath kasi nito, meron siyang water storage. Water cistern, gazebo. Ito naman ang back of the house. Ang dami niya rin mga ganito na mga gate para naman at least nako-contain yung mga nakalagay dito. Pero malinis siya all throughout. Pero doon na tayo papasok mamaya sa ating kitchen para makita nyo talaga na mas maayos. Tapos may mga steps tayo dito. So dito pa lang, very happy na ako dito sa labas na to kasi parang ang gandang mag-breakfast. Kita mo ang iyong garden, yung mga plants mo and your high-end subdivision na syempre flood-free and highly secured. Pasok na tayo. And since big house nga, ito talagang well-defined yung mga spaces. Nandun yung living, kasi ito yung malaki mong dining area. Tapos nakahiwala yung kitchen. Actually, mas prepared ko yung closed kitchen kasi kaya mong itago yung mga ginagawa mo or kalat mo pag nasa kitchen ka. Nag-divide nitong ating door na may glass. Ayan, and this is your big kitchen. So, lahat ng spaces talagang malalaki. Yung living, dining, kitchen, pati nga yung ating garden and lanay. Meron kang stove dito. Meron kang range hood. May mga lights na. And you have double sink. Merong movable faucet. Tapos, kung mahilig ka talaga sa plant, naka-ready na doon yung mga parang vertical plants na ilalagay mo na lang yung mga potted plants na maliliit na cute na punong-puno ng mga herbs or pwedeng flowers. Tapos, meron ka ditong dishwashing. Ayan. This is brand new. Also, actually, everything naman is brand new. Ito, bago lang to. Brand new siya. Brand new rin yung oven mo. Tapos, meron ka uling breakfast nook. Para kung let's say gusto mong kumain habang nagluluto. Ito naman yung space mo para pwede ka ritong mag-breakfast, mag-dinner. Kung ayaw mo dun sa malaking dining area mo. So, you have your cute space nook here na pwede mo pang ayusan. Lalagyan mo lang ng mga magagandang mga decors. And this is a fully air-conditioned kitchen. Kaya kahit nagluluto ka, hindi ka mainitan kasi you have naman your AC here. And another door leading to the daily kitchen na napakaluwag.
O diba, sabi ko sa inyo, lahat talaga ng spaces dito maluluwag. So, pwede ka pang maglagay dito ng mga, pwede ng sofa no? Or at least, pwedeng table. Tapos, you have your sink here para ito na nga yung daily kitchen. Tapos, ito naman yung pwedeng gawin mong laundry area. If you'll recall, yun yung gate papunta sa yung gazebo na may water cistern underneath. And this is your additional space lang. Dahil nga this is a big lot, 441 square meters na mataas yung fence, kaya highly secured. Ito, additional space lang itong mga to. O diba, ang luwag ng iyong magiging future house. Punta naman tayo dito sa yung helper's room. Tapos maliwanag dito during daytime kasi nga open tong area na to. Tapos on the other side of the wall, puro mga cabinets. Kaya naman lahat ng mga kitchen things, mga panlinis, kasyang-kasya dito. Ito yung iyong circuit breaker. Tapos meron kang, ito na-appreciate talaga namin nung nakita ko to or nagawa. This is your helper's room na pwede minimum 4 yung tumira na maid kasi meron kang double deck. Pero yung size nito, I think mas malaki pa to sa mga 1-bedroom condo. Ganon kalaki itong iyong bedroom dito sa ground floor na pwede mo nang i-consider sa helper's room kasi marami pa namang bedrooms. And it's a corner room kaya meron kang window dito, meron din on the other side. Dito pwede pa silang maglagay ng kanilang vanity, oh. Tapos naka-ready na rin yung kanilang mga beds. Meron din silang cabinet. So dito pa lang, okay na ang mga helper. Pwede nga siyang gawing in-law suite. And there's a bathroom. Ito naman yung kanilang bathroom. Na meron pang water heater. So yung iyong helper, pag medyo may edad, syempre hindi naman niya naliligo na malamig ang tubig. Kaya buti na lang. Ito lang yung nakita ko na may water heater yung helper's bathroom. Kaya happy talagang yung magiging house helper. These food pantries. And marami ka na rin namang mailalagay dito. Ang cute ng nook na to, no? Lagyan nyo na yung comment nyo kung type yung merong nook sa iyong kitchen. Punta tayo dito sa ground floor bedroom. Itong house na to talagang senior friendly kasi meron siyang master bedroom dito sa ground floor. Pero bago yun, ang cute nitong powder room na to. Check natin. O, diba? May impress ang mga guests na gagamit ng iyong bathroom. Ang color scheme niya, black and gold. Nice din tong sink. Tapos itong mga woods to, yung mga nakalagay dito ng mga design. Ito, very nice. Yung kanyang tiles dito na gold. May mga pailaw pa yan, ha? Ang cute din ng mga lights. Ang ganda ng iyong powder room. Actually, ang ganda ng zoning nitong bahay. Yung space planning niya, kaya talagang favorite ko, te. Kung let's say, galing ka sa garage, syempre, usually dito ka papasok. Kung pagbaba mo ng sasakyan, bukod sa hindi ka maiinitan, hindi ka mababasa. Kasi ito na, ako kasi, pag ako dito ako magpa-park, di ba? So, pagka-park ko, ang gagawin ko, papasok na ako dito sa iyong door. Meron siyang automatic door lock system dito. Ayan. At pagpasok mo, syempre, ang gagawin mo, maghuhubad ka muna ng sapatos. Ito na nga ang iyong shoe cabinet. May storage pa doon. So, malaki-laki pa tong storage na to dito. So, gaya mo ng mga car keys. Yan, nice to yung planning ng iyong magiging future house. At kung nagmamadali ka kasi kailangan mo nang gumamit ng bathroom, ito na agad ang iyong powder room. Pero ito hindi pa natin napuntahan. So, this is your bedroom dito sa ground floor. Na kung ikaw ay senior, pwede mo siyang magamit as a master bedroom kasi malaki siya. Meron siyang very own bathroom, tempered glass, double shower, may water heater, merong bindi ang iyong water closet, you have your sink, and this is your bed area. O, diba malaki-laki pa siya? Dito ka maglalagay ng iyong headboard and pwede ka doon maglagay ng TV. So, kahit king-size bed, pwede rito, may mga cove ceiling ka. Ito naman ang iyong floor-to-ceiling height cabinet, mga sliding cabinets. At ang maganda rito,
Meron kang very own lanay. Overlooking yung garden dun sa side. Tapos kung talagang mahilig ka sa plants, eto ni-ready na. Pwede ka rito maglagay ng mga vertical plants. Mas malaki pa tong space ito, naka-tiles. Tapos, eto yung garden mo. Ayun na yung pedestrian gate natin. So, pwede ka na lang mag-setup dito ng mga outdoor set. Tapos, eto may gate dito, papunta naman dun sa side of the house hanggang dun sa likod. So, private pa rin tong area na to para sa'yo. O, diba? Appreciate ko talaga yung ganitong klaseng bedroom sa ground floor na kompleto na, may sariling lanais, may malapit na garden, may own bathroom. Merong total of 5 bedrooms to. Nasa second floor yung 4 bedrooms, plus yung TV room. At bago natin ipagpatuloy ang ating house tour, request ko rin na i-like mo na yung Facebook page ng Home Search PH para makita mo yung pictures nito at marami ka pang makitang nice houses. Kaya na tayo! Dito pa lang sa hagdan, napansin ko na medyo malapad siya. Kasya ang 2 taong umaakyat o bumababa. Tapos may mga step lights. Ayan, para naman, syempre, kahit sa gabi, safe na safe kang umaakyat o bumababa. Meron kang windows dito made of glass para maaliwala sa staircase area. At ito na ang 4 rooms mo. Pero pupuntahan ko muna yung isa sa mga favorite part ko ng bahay na to. Yung oversized family room. Ang nice din ng kanyang flooring. Engineered wood flooring. Ang laki ng space. Iba talaga pag nakita mo to sa actual. Kaya alamin mo na yung price and full details na nasa description box below the video. So naka-ready na yung media wall. Kahit 65 inches flat screen TV, kasyang-kasya dito. Dahil naka-ready na yung mga outlet. Tapos ang ganda ng kanyang design, oh, ng mga panels na to. Ito ang mga bagong design ng panels. And then marami ka rin mga cabinet para yung mga things mo hindi nakaka-clutter. Ito, lalagyan mo na lang to ng mga pwedeng figurine, yung mga trophies mo, mga plaque, both sides naman yan. And this is your big size family room na fully air-conditioned. Tapos maliwanag din naman dito during daytime kasi ito meron kang malaking window, lahat yan may screen. Tapos meron ka ring sliding door papunta naman sa lahat talaga oversized, no? Sa malaki mong balcony. Labas tayo. So, 2 pa yung layers ng ating balcony. Dito sa first part, parang naka-L shape tayo dito. Ayan. Ang view naman natin dito, yung iyong magandang neighborhood. Ito yung na-mention ko kanina. Itong bahay na to, sobrang lapad niya. Wide lot kasi. Kaya ang katumbas niya, 2 bahay dun sa harapan. Tapos medyo may safety features din to. Itong grills na to, nandito lang siya nakalagay dyan. Just in case lang may kid, hindi siya mahuhulog kasi dito lang siya sa other side. Oh. So talagang safe or kid-friendly yung ating L-shaped balcony dito sa side na to. Tapos another step, ito naman yung medyo parang garden feel na balcony kasi meron siyang faux grass. Tapos pwede kang maglagay dito ng magandang outdoor set. Meron ka na rin mga scones sa lahat ng walls ng iyong balcony. Tapos kitang-kita talaga dito ang magandang community ng Portofino. Vacant lot pa lang yung neighbor mo dyan. Tapos yung mga bahay malalaki rin, alam mong lahat mga mansion style. Tapos tegula yung roofing kasi yan ang requirement dito sa subdivision kasi ang tegula very strong siya. I mean, hindi siya madaling masira. Tapos soundproof siya kahit malakas ang ulan. Hindi mo maririnig kasi dahil sa mga tegula walls. Tapos syempre, ano rin siya, maganda rin yung insulation niya kasi hindi mainit dun sa bahay dahil nga sa mga parang clay tiles kasi yan eh. Pero of course, may insulation ang ating mansion. Pasok na ulit tayo. Tapos meron ka dito mga shelves, pwede mong paglagyan ng display. Tapos syempre, made of glass para naman nakikita mo rin yung ground floor o itong iyong second floor. And this is the hallway towards the bedrooms. Siyempre may design yung wall. Pero pwede ka rin dyan maglagay ng mga pictures, mga paintings. Ito yung ating first bedroom dito sa ground floor. Ayan. Meron siyang own bathroom. Actually, lahat naman ng bedrooms may very own bathroom na lahat ay meron ng water heater, double shower,
Ganda ng tiles. Fully air-conditioned bedroom. Your window, may screens, may mirror dito sa iyong cabinet. Sliding cabinet para naman talagang maximize natin yung mga spaces. Space saver kasi ang mga sliding doors. Tapos may cute na mga lights dito sa hallway. And another bedroom with own bathroom. Cute ng design ng kanyang tiles, parang retro. Meron siyang shower, merong water heater, may malaking bathroom niche, may window. This is a corner bedroom, fully air-conditioned. Pwede kang maglagay dito ng bed. Para dito, pwede ka pang maglagay ng study table. Tapos, meron ka rin mga floor-to-ceiling height cabinet na sliding din. May window ka dito. And another bedroom. Lahat na merong own bathroom like this. Ito na ang bedroom mo. Medyo mas malaki tong bedroom na to. Fully air-conditioned din. May mga screens na lahat ng window. Kita natin ang kapitbahay mo na vacant lot pa lang. Actually, during December, maraming kinakasal doon sa Brittany Palazzo Verde. Kitang-kita dito yung mga fireworks. So, maganda dito pag December. Kasi doon talaga lagi may fireworks kasi isa siyang events place, yung Palazzo Verde. Tapos, alam nyo ba na part ng parang Billiard City na magkakaroon daw ng mga parang magiging Makati or BGC of the South. Yung Billiard City, maraming mga puno, maraming mga condominiums, mixed use, may mga commercial, may mga residential, at yung residential nila sobrang high and halos katabi lang ng subdivision na to. Napaka-expensive, pero okay lang kasi ganun talaga ang mga rate ng lots dito. And this is your master bedroom. That looks like a ballroom. Sa laki ng space. Meron ka dito mga shelves. Siyempre, lagayan mo ito ng mga display mo. Pwede nga ng mga bags. May mga cabinets ka dito. Yung ating flooring, engineered wood flooring. Ang ganda niya. Also, a corner bedroom. Ito naman yung ating window. Almost window itong nandito sa side na to. Tapos, another window here. And dito ka na maglalagay ng iyong king size bed. Kahit California king size. Fully air-conditioned. Tapos, meron ka ulit mga windows dito. At, ito na ang iyong, nakabukas na siya, ang iyong bathroom. Nandito yung double vanity mo. Tapos, ang laki-laki talaga ng bathroom mo. Para na siyang kasing laki ng mga studio-type condominium. Bathroom pa lang ha. Look at your bathtub. Meron ka rin shower dito. Tapos, syempre may niche. Para pwede mong ilagay dito yung mga scented candles, yung mga skincare mo. Pero kung ayaw mo namang mag-bathtub, pwede ka mag-shower. Ito yung shower area. This is tempered glass. Meron kang double shower. Lalagyan niya ng water heater. Pero iba yung ano niya dito, yung flooring niya dito. Talagang wood na parang pwedeng mabasa. Tapos you have your water closet. Tapos meron ka ng bidet. At syempre yung tissue holder. Pero ito, cute no? Gold, yung kanyang theme. Double vanity, tag-isa kayo ng mirror, tapos tag-isa rin kayo ng lights. May mga cabinet ka rin underneath, mga golden. Tapos merong door dito na nakabukas na uli dahil ito na yung pinaka-favorite part ko ng bathroom ko. Ito na nga ang walk-in closet. Na just the same, para kasing laki pa rin ng studio unit condo. Na may mga mirrors dito sa side na to. Ayan, up to there para naman maximize mo yung iyong mga cabinet. Pwede mong itago doon yung mga seldom mo lang ginagamit. Tapos meron ka ditong mga shelves para patungan ng bags. Ano pa ba? Basta
we girls naman talaga maraming pinapatong ng mga gamit-gamit. So, ayan. Meron kang shelves dito. Tapos dito may mga cabinets uli. May mga ganitong cabinet na na-open talaga. Tapos may sliding cabinet. Tapos dito pwede kang maglagay ng iyong vanity. Yan, naka-ready na yung mga lights. Tapos just in case may yung spouse mo, kung alam niyang nandito ka, nagbibihis, ayan, meron kang glass dito. Para aware siya na, ay, may tao pala sa loob ng walk-in closet na talagang nakahiwalay dito sa yung bathroom para naman hindi magkaroon ng moist yung mga damit mo or hindi mabasa. Pero hindi ako makamove on sa ganda ng bathroom or sa laki ng bathroom na to. Meron ka ba mga design doon? Tapos siya mga design pa rin. Very nice. Let's go on your 3rd floor. Dito sa side na to, pwede kang maglagay ng sofa or ng couch. Ito na yung magsiserve as your parang sala sa loob ng iyong master bedroom. Kasi pag naglagay ka ng bed, hanggang dito lang yung bed eh. So meron ka pang extra space dyan. So yun ang pwede mong gawin. Maglagay ka na lang ng iyong living set dito sa iyong master bedroom. Pero naman, ang lapit mo lang din sa iyong TV area. So pag lalabas ka, pwede ka nang manood doon ng TV. At ito na nga yung papunta sa ating 3rd floor. Let's go up. Bagay nga ito sa mga big families. Ito, may space ka dito. Up to you kung anong gagawin mo sa space na to. Pwedeng hobby area. Pwedeng office. Tapos meron kang malaking window dito na bilog. At ang view ko dito, yung forest ng... Tawag nila dyan forest eh. O, diba? Ang ganda ng sunset. Pero kung talagang big family kayo, pwede ka pang mag-add dito ng bedroom. Ito nga pwede. Or dun sa side na yun, pwede mo rin siya i-convert sa bedroom. Tapos marami ka ring storage dito. Yung mga lagayan ng mga files. Ayan, pwede mong lagay dito. Ito, pwede mo sigurong gawing gym. Or pwedeng dance studio. Kasi ang laki ng space na to. Siyempre, partner sila. Meron din ditong bilog na window. Kita naman natin yung community ng iyong subdivision. At ang ganda rin ng neighbor, oh. Dinidivide itong space na to ng wall na to. Kasi itong wall na to, pwede mo siyang gamitin as your media wall. Pwede kang maglagay dito ng TV. Yan yung mga provisions. So, pwede kang maglagay ng flat screen. At dito kayo ng family mo. Pwedeng mag-bonding. So, parang ito na yung pinaka-theater room mo or theater area na pwede rin tulugan kung sakaling may mga guests ka na gusto nila mag-sleep over. Pwede sila dito, pwede sila manood ng TV, tapos dito sila mag-chill. Tapos meron kang window doon. Actually, kung nandun ka sa window na yon, medyo matatanaw mo ang Tagaytay, yung Palace in the Sky. Kita dyan. On a clear day, makikita mo yung Palace in the Sky. O, diba? Ang ganda ng ating house. Baba muna tayo. Home searchers, kung interested ka na dito, pwede mo na akong tawagan. Yung number ko, nandyan lang sa screen. At syempre, yung full details nasa description box below the video. And don't forget to subscribe to our channel, Home Search Philippines. And I will see you on the next video.